And kinutuban na ako. Baka may iba na naman. Same Scorpio po kami. 8 years gap. LDR. Nakilala ko siya September 2020 sa isang group ng online games. Ayun po, nagkalaro kami at nagkausap hanggang mag-open kami ng mga bagay sa isa't isa. Then after po nun, tinanggap ko po past niya. And tinanggap din ako kahit malaki ang agwat ng age namin. Okay naman po. Feel ko pagmamahal niya, laging magkausap at tawag. Nagkita kami first time. Sinurprise ko siya December 23, 2020 with gifts. Then, mismong New Year, January 1, 2021, iniwan ako bigla. Di ko po malaman tunay na dahilan. Then, nagkita pa kami 3 times hanggang March 2021. Tapos, yung pinagseselosan ko dati na madalas niya makalaro, ine-entertain niya. Di rin po pala sila nagtagal. Tapos, last na nag-usap namin, July 2021, nung namatay lola niya. Tanggap ko na, baka di pa talaga matured. Fast forward, after 3 years, nagka-communication ulit, this March 2024. Tapos ayun, dun ko natanong ba't iniwan ako dati. Natakot lang daw siya. Naging malinaw po sa akin. And pinatawad ko po siya. Sabi ko, okay lang yung nangyari dun sa ending na yun. Unang kita namin ulit ay April 4, 2024. Madalas kami magkita, twice a week or once a week. Dating stage ulit. Panatag ako kasi wala daw siyang nakakausap or ine-entertain. Nag-e-effort naman po sa pagkikita namin. Laging gala, saan nakakapunta at food trip ang gawain namin. Na-appreciate naman daw po niya effort ko. Lalo na sa pagdayo ko lagi. Pero pag pupunta sa bahay, sinusundo ko po siya. Ayaw ko po siya mag-commute, baka anong mangyari or maligaw siya. This month of May, nagbago lahat. And kinutuban na ako, baka may iba na naman. Kasi po, pag nag-aaway, ilang araw di ako kakausapin. Pinakamatagal na yung 1 week. Ako lagi sumusuyo. So ayun, May 15, 2024, pumunta ulit siya sa amin, sinundo ko. Ito na yung time na gusto ko i-check mga convo. Kasi pag ako, pinapakita ko ng walang palag. Tapos siya, ayaw niya ipakita. May tinatago talaga, nag-away kami. Sabi pa niya, sobrang concerned daw ng ginagawa ko. Kasi nga, pinilit ko na matingnan mga nakaka-chat niya. Tapos, nag-decide na po siya umuwi. Hindi siya nagpahatid pa uwi. Nag-commute at nagpasundo dun sa babaeng kaibigan niya, taga Pampanga. Chinat ko yung kaibigan niyang babae. Hinatid daw po sa terminal pa Bulacan. Then, blinak na po ako after niya lumabas sa bahay namin. Tapos ayun na nga, after 1 week, nagkita sila nung sinasabi niyang kaibigan lang na pinaghihinalaan ko na third party. Hanggang minamay day na niya. Ini-stalk ko po siya hanggang ngayon. And umaasa pa rin po ako na babalik siya. I think I'm dealing with a narcissist. Di ko lang po alam kung tama po ba ginagawa ko na hihintayin siya. Sana ma-realize niya mga ginawa kong efforts at sana maging matured na talaga siya. Ano po magiging outcome ng relation na to? Gusto ko po malaman ang nararamdaman niya at gusto ko po malaman if babalik pa ba siya. If babalik, anong intensyon niya at may pagbabago po ba?
Hello guys, hello mga kapiksi. Welcome na naman sa panibagong episode ng ating kwentong kapiksi. Ito na yung episode 3 natin, third episode para dito sa series na to. So kay Kapiksi Ace, kay Sir Ace na nagpadala ng kanyang kwento, nag-share ng iyong kwento. Thank you so much sa iyong pagtitiwala. So, hindi po yan ang kanyang tunay na pangalan, no? Nagpadala lang siya ng code name, pero binigay niya sa atin yung kanyang full name and birthday, pati na rin yung full name and birthday ng kanyang specific person para mabasahan natin sila ng tarot. So, ang gagawin natin is gagamit tayo ng True Love Spread. Dito sa True Love Spread, makikita natin yung energy mo at energy ng person mo and kung magiging successful ba itong relationship na to or hindi. And pagkatapos ay tsaka tayo magbibigay ng advice, pwedeng during the reading or after the reading. Depende sa lalabas sa tarot and depende na rin dun sa kwento na iyong binahagi. Okay? So, isa-shuffle ko yung cards. Hanapin ko yung energy ng love. So, ito yung energy ng love. So, ito yung unang deck, unang card na lumabas. Ito yung itong card na to, Sir Ace or Kapiksi Ace, yan ay nagre-represent ng mga pagtatalo, no? This represents your energy. So, I'm sensing na for you, nagkakaroon ng pagtatalo yung iyong isipan at yung iyong nararamdaman regarding towards your partner or specific person, towards your specific person. So parang I'm sensing na merong galit, may puot sa dibdib mo, probably dahil sa ginawa niya sa'yo. So ito yung nagre-represent ng nararamdaman mo sa kanya. Pero nandun din yung kahit na alam mo na mapapasok ka, kahit na alam mo na pwede kang mapahamak, kahit alam mo na pwede kang masaktan, umaasa ka pa rin na maaari kayong magkabalikan and umaasa ka pa rin na bumalik pa siya. Kahit na alam mo kung ano yung ugali niya, kahit na alam mo na may history siya na gano'n, ganyan. Ikaw na nga nagsabi mismo na baka narcissistic yung person mo, no? Alam mo yung mga pangit sa kanya. Pero nagbabaka sakali ka pa rin. And I'm sensing na kapag itong person na to ay bumalik sa'yo, parang ready ka pa rin tanggapin sa kanya kahit alam mo na mapapasok ka or kahit alam mo na masasaktan ka ulit. Okay? So yun yung nararamdaman mo sa kanya. Para naman sa nararamdaman ng iyong partner or ng iyong specific person, masaya siya ngayon. Masaya siya ngayon kung ano yung kanyang katayuan ngayon, kung ano yung sitwasyon niya ngayon. And itong saya na to, hindi ka kasama sa picture because wala na kayo eh. Ginosting ka niya, meron na siyang ibang minamay day, probably baka in a relationship na sila nung person na yon. And masaya siya sa kanyang current situation, hindi dun sa inyong, hindi siya masaya sa'yo, masaya siya na wala ka na sa picture. Okay? So kung ano man yung sitwasyon na kinabibilangan ng specific person mo right now, if there is another person, or kung multiple persons ba, hindi natin alam, no? Kasi baka mamaya hindi lang pala isa, no? Baka meron pang iba siya na ine-entertain, pero masaya siya sa kanyang buhay right now. So yung connection card, yung pangalong card is yung connection, no? Yung energy ng connection yung dalawa nitong person na to, Sir Ace, ito yung hopeful energy. Okay? Ibig sabihin, nagwi-wish ka talaga na maging okay yung connection nyo nitong specific person na to. Pwedeng nagdadasal ka, pwedeng nagwi-wish ka,
Actually, ramdam ko naman yon sa'yo, no? Dun sa iyong email na parang nagbabakasakali ka na if ever babalik siya sa'yo. Sabi mo nga dito, gusto mong malaman yung outcome ng relasyon, gusto mong malaman yung nararamdaman niya, and gusto mong malaman if babalik pa ba siya. So, kung gusto mong malaman if babalik pa ba siya, ibig sabihin hopeful ka na sana bumalik pa. Okay? So, yun yung nagsisilbing connection nyo nitong person na to. Pero, hindi ko to nararamdaman sa kanya because this is more on you. Dahil masaya siya sa kung ano man yung kanyang meron na sitwasyon right now. So, in short, masaya siya ngayon. Wala ka sa buhay niya, hindi ka parte ng buhay niya. Masaya siya. Okay, I hope that makes sense. Sana naintindihan mo. Tingnan natin yung strength ng relationship na to, mga Sir Ace, no? Ito'y patiently waiting. Ito'y ang strength ng relationship nyo, if ever, is yung hindi nagmamadali, taking one step at a time. Parang, again, this is more on you kasi parang ikaw, nag-aantay ka lang, patiently waiting. I'm not sensing, hindi ko alam kung nagme-make ka ng first move. Pero ang sabi mo nga, ini-stalk mo siya. So, parang dun sa maliliit na bagay na ginagawa mo, ini-stalk mo siya until now, no? And sabi mo nga, umaasa pa rin ako na babalik siya. Pero I'm not sensing na gumagawa ka ng hakbang, no? Na talagang i-text siya or bisitahin siya, i-confront siya na pabalikin siya sa'yo or what. This is more on safe side, no? Parang nagpapaka-safe, may reservations, kumbaga. Pero, umaasa. Ayan, no? Very hopeful, umaasa, taking one step at a time, hindi nagmamadali. Pero, I'm sensing na kapag nalaman mo na maligaya siya, parang feeling ko handa ka naman magpaubaya para sa kanya. Let me know if mali ako or hindi. Pero nararamdaman ko na para sa'yo, kung masaya naman siya dun sa another person, parang hahayaan mo naman siya na maging masaya. And ano naman yung weakness nitong relationship nyo, nitong connection nyo, Sir Ace? This is an earth sign energy. Check ko lang yung inyong sign, no? Scorpio, sabi mo. So, yung weakness nitong sign nyo is more on sa pag-overthink. Mahilig mag-overthink, illogical. Kung ano-ano agad yung iniisip. Just like what happened, no? Although, meron kang basehan kasi nahuli mo, no? Pero bago mo siya nahuli, kinutuban ka, so nag-overthink ka, inisip mo na baka may iba, and Viola, meron lang iba, okay? And it doesn't help na mag-overthink, especially pagdating sa relationship, kasi yung pag-overthink natin, sometimes or most of the time, it causes more harm than good, okay? But in your case, I don't know if masasabi mo siyang napabuti sa'yo or napasama sa'yo. Napabuti siya in a sense na nahuli mo siya, pero napasama siya kasi iniwan ka niya. So, hindi ko alam kung para sa'yo is masama ba yun or napabuti na nalaman mo na ganun pala siya, niloloko ka pa niya. Napabuti ba na iniwan ka niya knowing na cheater naman siya? Depende sa perception mo kung para sa'yo is okay yun or mabuti, okay? Mabuti yun or hindi mabuti. Para sa akin, mabuti ito kasi nalaman mo na niloloko ka niya. Again, it's my opinion. It doesn't mean I'm right, no? Kanya-kanya tayong perception. Sa tingin ko, nakabuti ito para sa'yo because this person is not worth it. Binigay mo sa kanya yung mga efforts na kailangan, 'di ba? Pero ang sinukli niya sa iyo is cheating.
lying, di ba? Kumbaga, nag-entertain pa siya ng iba kahit kayo na. So, that's a very disrespectful act. Hindi siya katanggap-tanggap. Okay? At least for me. Pero, para sa akin, napabuti ito. Pero para sa'yo, kasi yun yung naging cause ng hiwalayan nyo. So, hindi ko alam kung positive mo siya iti-take or negative. Okay? And, yung last card natin is kung ano yung magiging ending nitong relationship. Kung magiging successful ba to or what. Tingnan natin para sa iyo, Sir Ace. So, this is revelation ng katotohanan. And, nangyari na ito sa'yo no? Nangyari na. Nakita mo na yung katotohanan, na-reveal na sa'yo na yung person na yan is ganyan, yung person na yan is sabi mo nga immature, nag-entertain pa ng iba aside sa'yo. Para sa akin, she is a very disrespectful person, especially babae siya, knowing na meron ng person na nagpaparamdam sa kanya ng pagmamahal, which is you. Nag-e-effort ka naman, pero nag-entertain pa rin siya ng iba. And worst scenario, on the spot, iniwan ka niya, binlock ka niya. So, that says everything about the person. And ito ang tawag dito, na-reveal na sa'yo, no? Yung lahat ng katotohanan na kailangan mong marinig about the person. Pinakita na sa'yo ni universe, Sir Ace, no? Ito yung person na yan. Hindi mo na kailangan ng kahit ano pang klaseng explanation. Yung experience mo mismo sa kanya, yun na yung revelation ni universe na this is the type of person you're dealing with, no? Pwede nating sabihin na cheater kasi pangalawang beses na di ba? Nung una, iniwan ka, meron ding iba. Pangalawa, iniwan ka ulit, meron ding iba. Sabi nga nila, di ba? Once is enough, twice is too much, thrice is a person that kills a person. So, pagka naulit pa sa hahayaan mo pa ba na maulit pa sa pangatlo, di ba? So, yun yung tanong sa'yo. Pero, ni-reveal na sa'yo ni universe na this person, yan na yan lahat. And kung willing ka na tanggapin siya, if ever, but this person will not come back to you, hindi ito babalik sa'yo, Sir Ace, because this person is happy right now without you in her life. Okay? Masaya siya ngayon sa kung ano man meron siya. Masaya siya, hindi ka bahagi ng buhay niya. Okay? So, that answers all of your question, Sir Ace, no? Gusto mong malaman ang nararamdaman niya, masaya siya ngayon. Gusto mong malaman if babalik pa ba siya, hindi siya babalik. Gusto mong if babalik siya, anong intention niya, at may pagbabago pa, hindi siya babalik. Okay? Hindi na babalik itong person mo, at least not right now, not in the near future, because masaya pa siya. If ever man na maulit yung ginawa niya, kasi there is a chance, there is a high possibility na yung ginawa sa'yo nitong person na to is gagawin niya rin sa ibang tao. Pwedeng ginagawa niya rin yon sa ibang mga kachat niya, sa ibang mga nakarelasyon niya. And kapag wala na siyang option, wala na siyang maloko, in short, wala na siyang mauto, pwede itong bumalik sa'yo. Pero, hindi yan magbabago. Because, yun na yung ano niya, yun na yung it runs in her DNA, no? Nasa genes niya, nasa DNA na niya, na ganun siyang tao. Okay? And this person will not change unless you change your perception of them, Sir Ace. Alright? So, that's about it. Yan na yung reading mo, and thank you so much sa iyong pagtitiwala. Salamat sa pag-share ng iyong kwento dito sa ating kwentong kapiksi. Pasensya ka na, hindi lahat ng reading positive yung lumalabas. Sometimes negative kagaya nito. Pero wag kang mawala ng pag-asa kasi una, hindi lang naman siya yung babae sa mundo. Ilang taon ka pa lang, napakabata mo pa. There are a lot of fishes in the ocean. Marami ka pang pwedeng makilala, marami pang mas karapat dapat, mas deserve
sa pagmamahal and effort mo, you will find the right match for you. Okay? Huwag mong ibaba yung sarili mo sa level ng mga tao na hindi karapat-dapat sa buhay mo. You should learn to accept yourself and love yourself, and the universe will give you yung direct match mo na talagang magbibigay ng true love, true affection sa'yo. Huwag mong sayangan. Para sa akin, Sir Ace, hindi mo dapat sinasayang yung oras mo, kasi pasalamat ka pa nga, no? Jowa pa lang kayo. Paano pag mag-asawa na kayo? Paano pag may anak na kayo? Tapos ganyan yung ginagawa niya. Mas masakit yan. Okay? So, para sa akin, mas okay na yan. So, sa mga kapiksi natin na nanonood ngayon sa kwento ni Sir Ace, pwede rin kayo magbigay ng comment sa kanya. Pwede kayo magbigay ng advice, because ang goal natin is mabigyan ng advice yung mga nagpapadala ng kanilang mga kwentong kapiksi, no? Para gumaan din yung kanilang pakiramdam. Just be mindful, be careful, maging sensitive kayo sa pagbibigay ng comments, because these are real people sharing their real experiences. So, maging sensitive and maging respectful tayo at all times. Bubunot lang ako ng isa pang card. Love message para sa'yo, Sir Ace. Gusto ko lang. Ayan, no? Keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Yung ex-person mo, closed door na yan, okay? Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Wag ka na mag-focus dun sa specific person mo na yan, kasi closed chapter na kayo, closed door na yan. Hindi mo, dahil sa kanya, hindi mo nakikita yung ibang doors na open for you, which means other people, other possible love life mo, no? Kasi masyado kang naka-focus dun sa ex-person mo na closed chapter na. And sabi ko nga, this person is already happy. Happy na siya sa buhay niya ngayon. So, if, di ba, mahal mo siya, sana maging masaya ka na sa kanya, kasi baka iba talaga yung gusto niya. Baka hindi talaga ikaw, kasi kung ikaw talaga yung gusto niya, first time, pwede mo pang patawarin na ginawa yun. Second time, parang that's too much. Kasi dapat hindi niya na ginawa yun ng second time. Kung talagang mahal ka niya, kapiksi. Dapat ikaw pa rin yung pipiliin niya. Ikaw pa rin yung ipaglalaban niya. So, sana maintindihan mo yon, and sana maliwanagan ka. Alright? Okay, so comment down below sa mga kapiksi natin na gusto mag-share ng kanilang kwentong kapiksi. Marami pa tayong kwentong kapiksi na nakaabang sa ating email, no? So, abangan nyo yung mga susunod na kwento. And kung gusto nyo rin na ma-feature sa ating channel, mabasahan ng free tarot at mabigyan ng free advice, mag-send lang kayo ng kwentong kapiksi dito sa ating email address, pinaypixitarot@gmail.com. Thank you all so much. Have a nice day. Bye-bye.